Ah, Magandang umaga po sa katanghalian ito, mga kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po kagalak ang Panginoon sa atin. Kung tayo nagkakatipon-tipon dito sa dambana, sapagkat masaya-siya pag nakikita tayo nagkakatipon-tipon, di po ba? Ano po ba ang kagalakan ng bawat isa sa atin kung tayo'y hiwalay sa Panginoon, di po ba? Kanya, mithin po natin sa araw-araw ay makipagniig at makipagtipan sa Panginoon sapagkat ang gusto ng Panginoon palagi natin siyang nakikilala, naalala sa bawat oras ng ating buhay. Kanya mga kapatid, ang katanghalian pong ito, ibibigay ko tema sa inyo yung pagbabago. Paano po tayo binago ng Diyos sa buhay natin o sa katawan ng tao? Sa akin po, sarili, ang pagbabago na nadama ko sa aking buhay, nung ako ay nakilaban o nakibaka sa buhay ko nung ako'y nasa lumang buhay pa. Binago ko dahil sa nakita ko kung paano kumilos sa buhay ko ang Panginoon na hindi ko namamalayan, ito pala'y kumikilos. Tayo man lahat, hindi rin natin namamalayan sa buhay natin na kumikilos ang Panginoon natin. Batid ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Pero hindi natin siya naalala sapagkat tayo ay nalulunod sa mga bagay na pang-physical. Kanya ako po, ganun din po ako nung mga nakaraan na panahon. Akala ko namamatay lang ang tao pag matanda na. Hindi pala. Yun po ang isa ko na pagnilayan, hindi pala sa ikaw ay matanda na para ikaw ay mamatay. Hindi lang para kung ikaw ay may sakit para kayo mamatay. Meron din pong namamatay sa aksidente, di po ba? Nang wala naman siyang sakit pero namamatay siya. Yan ang kailangan ng tao, pagnilayan, pagbulayan, eka nga kung anong nagaganap sa buhay natin. Kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, paano po natin malalaman na kung tayo nahihiwalay sa Panginoon, kung tayo ay wala pa sa Panginoon, hindi po natin makikita sa tao kung paano siya kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Dapat kilalanin mo natin ang Panginoon bago ang mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. Hindi lamang po sa mga hinihingi nakikita ang kakuha ng Panginoon, yung pagkilos. Hindi lamang sa mga bagay na mga material ang paghihingi sa Panginoon. Hindi sapat yung, ikaw ay mayaman, ikaw ay matalino, ikaw nandiyan na lahat ang mga bagay na nasa buhay mo. Hindi sapat sa Panginoon yung mga binibigay na yan. Ang dapat nating isipin kung paano tayo malalapit sa Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po yan po ang dapat nating isipin. Kung paano tayo makalalapit sa Kanya, kung paano tayo na huwag tayong mahiwalay na lubusan sa Kanya. Hindi po natin dapat panghawakan yung ating kalakasan, talino o kayamanan. Ganyan lang po kasi kumisan yung nakita po nyo ngayon, ang nangyayari sa ating bansa. Maraming mayaman, maraming matatalino, pinanghahawakan po nila yung katalino. Sila'y nalulunod sa kanilang mga karangyaan sa buhay. Pero nakakalimutan po nila ang Diyos. Pati kapwa nila nakakalimutan dahil sa kanilang hangarin sa buhay nilang sila'y yumaman, maging makapangyarihan. Yan po ang ayaw ng Panginoon. Hindi po dapat tayo magkaganyan. Ang isipin po natin, yung ating katawan o spiritual, ang siyang isipin po natin kung paano tayo makakasadyad sa ating paroroonan patungo sa Kanya. Maliit lang po ang pintuan patungo sa Kanya, pero ang hagdanan ng kapahamakan, napakaluwang po. Nandiyan po ang hatak ng demonyo sa buhay natin. Kanya mga kapatid, isa lang po sa mga bahagi ko sa inyo na dapat na po natin tandahan na huwag po tayong masyadong sa mga material na bagay, kundi po yung mga pang-spiritual. Ang ating pong magbibigay po ng kanyang mga karanasan o pagbabahagi ay ating pong isang tigasunod
na tiga Valenzuela. Hindi man po siya tiga Valenzuela pero tiga kuha po siya ng kapatiran ng Valenzuela. Si Tita ano po? Siya po. Hindi ko po kasi masyadong alam pangalan. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Um, yung ang tema po yung pagbabago. Sa akin po, sa una po talaga iba yung nararamdaman ko noong time na hindi pa po ako nakakaano dito sa Dambana. And pagkatapos po noon, may nangyari po sa akin. Inano po ako ng Diyos Ama. Pinagaling niya po ako. Sa pamagitan po din ng Apo Kunching. Ngayon po, nandito po ako ngayon. Nagna 9 days po ako para binabanyusan po ako dito. Meron po akong kasing karamdaman. Pero, ang sa akin po pananalig lang po sa Diyos Ama. Sa pamagitan din po ni Apo Kunching na unti-unting nagliwanag sa akin. Marami po silang topic na unang-una po nung Sabado yung pananalig, tapos nung Monday pagmamalasakit, ay nung Sabado konsensya. Pang ano ko na po kasi ngayon pagbabago. Kailangan po talaga mayroon kayong isuko para kung ano po yung hinihiling nyo, ibibigay ho sa inyo yun. Taos puso nyong ibigay kung ano yung nararapat. Pero wag naman po kayong maghihiling na hindi naman po kayo talaga nagbabago. Pero kung nasa loob nyo po yun talaga, tinanggap nyo ang Diyos Ama, ibibigay sa inyo yun. Kaya, eto po, ako nandito sa inyo. Papatunay po ako na tanggapin niyo po siya ng buong puso, ibibigay niyo po sa inyo yung hinihiling niyo. Marami pong salamat. Maraming salamat kapatid sa iyong mga pinahatid na pagbabago sa buhay mo. Ganyan po talagang kumilos ang Panginoon. Unti-unti lang po. Unti-unti matadaman po natin Panginoon sa ating buhay. Sigurado po makakamtan po natin ang pagbabago sa buhay natin. Ang susunod po natin magbabahagi ay tiga Valenzuela rin po, si Tita Nora. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbabago. Nung binanggit po ni kapatid na di ko yung salitang pagbabago ang tema, nagkatinginan po kaming dalawang ni kapatid na Muding, sapagkat nung po isang linggo, nung linggo lang po, o kundi nung linggo, nakaraang linggo, yan po ang naging tema namin sa aming vigil every Sunday. Sa bawat bahay na aming pinupuntahan. Pagbabago. Naging tema po din po namin yung budhi, yung sensya. Kaya po nangingiti kami sapagkat kami po ay hindi nalalayo sapagkat sa bawat paksa po ay nagiging paksa din po dito. Ibig sabihin po, talagang kasama po namin ang Espiritong Banal sa bawat paglilingkod po namin sa bawat tahanan na aming dinadalaw ng banal na Espiritu ng Divine Mercy, sapagkat naroon din po ang topic pagbabago. Ako po sa buhay ko, malaki po ang pagbabagong naganap, hindi lamang po sa material na bagay, maging sa pagkatao ko. Dati po, nung ako po'y nagtuturo pa, sinasabi nga po ni Tita Beth, buruha tawag sa kanya.
Ang pangalan ko po, Leonora. Pero kung tawagin po ako ng mga estudyante ko, Leon. Sapagkat tunay pong aminado po ako, napakasungit ko. Napakatapang ko. Kahit teacher po talaga, totoo po yan. Tumataligod po, ako po'y nasa lubong, iiwas at iiwas po yan. Binasagan din po akong Mrs. Marshall Law. Sapagkat pag sinabi ko, gawin mo, gawin mo. Wala akong pakialam. Kahit principal, pag mali ka, lalabanan kita. Ganun po ako katapang. Wala po akong inuurungan. Wala po akong kung matanda ka, kay bata ka, wala akong pakialam. Basta alam ko nasa tama ako, hindi kita papansinin. Naging karanasan ko rin po sa paghahayo namin ng Divine Mercy. Minsan po umakyat kami dumalaw po sa tahanan na kapatid na Rose, kina Sharina. Hindi ko po alam na may estudyante po pala ako doon. Matapos po namin nagdasal, mag-chaplet, lahat-lahat po. Nag-sharing kami. Nagulat po ako. Lumapit po sa akin. Dalaga na po eh. Siguro nasa 20, mahigit na magti-30 na edad. Ma'am Yolante, ikaw po ba yan? Oo, bakit? Ma'am, ako po estudyante niyo. Sabi ko, bakit? Ma'am, ang laki po na ibinago niyo, ang bait niyo na po pala ngayon. Tsaka, kung magsalita po kayo ngayon, hindi na po ang tapang-tapang niyo. Yun po ang pagbabago na ganap sa pagkatao ko. Ang sarap po palang sabihin, mabait na po pala kayo. Masarap po pala ang pakiramdam pag hindi ka na iniiwasan ng estudyante mo, nilalapitan ka na. Noong pong isang araw, habang ako'y nandun sa tindahan ko, isang teacher din po, teacher na po siya ngayon ng Bignay Elementary. Nakita po niya ako, lumapit din po sa akin habang nagluluto po ako binigyan ako ng ama ng isang bagay na talagang, ewan ko, na, Ma'am Yolante, ikaw po ba yan? Oo. Buti na bibilang kayo. Bakit naman hindi? Ang dami kong Kasi po nung araw, ang sungit niyo eh. Ano ba ako apelyido mo? Binanggit sa akin apelyido niya. Alam niyo po, yung teacher na rin po siya ngayon. Sabi, ikaw pa masungitin. Kung masungit ka, magbago ka na. Huwag mo akong gayahin. Hindi mo ako dapat tularan. Ma'am, natuto po kami sa inyo eh. Iba yung tuturo sa aklat, iba yung tuturo isang teacher, isang guro. Pero yung ugali ko, huwag mong gagayahin, huwag kang mahigpit sa estudyante. Mas masarap ang mabait. Tingnan po ninyo kung nagnagawa sa akin ng Panginoon. Na ako'y mapunta rito, ipinakikita sa akin ng Panginoon kung sino yung mga pinagsusungitan ko nung araw. At ngayon po, yung pagbabago sa buhay ko, hindi ko nakikita ang banal na espiritu. Subalit sa panahon ngayon, damang-dama ko po siya. Damang-dama ko po siya. Sapagkat sa bawat salitang bibinibitiwan ko sa aking kapwa-tao, hindi na po ako naninigaw. Hindi na po ako nagagalit. Maliban na lang po na kumisan po talagang para matigil yung kausap ko. Kunwari magagalit ako, pero sabi ko, Ama, patawarin mo po ako. Alam mo naman totoong nasa loob ko. Para matigil lang yung kausap ko. At ang isang pagbabagong naganap sa buhay ko, noon dati, magdadasal. Sige, magdadasal. Okay lang yung magdasal. Akala ko hanggang doon lang. Akala ko ganun lang. Hingi na hingi. Subalit, ang natutuhan ko dito, hindi sa lugar na ito, ng dambana ng Divine Mercy, dito sa Candaba, hindi humihingi. Kung hindi sa bawat pakikipagniig sa Panginoon, pagpapasalamat ang bumubukas sa bibig o sa labi. Pagpapasalamat sa maghapon yon, pagdating ng hapon, buhay ka pa rin. Ligtas ka pa rin. Pagpapasalamat, pagbulat ng mata sa umaga, buhay ka pa rin. Yun lagi ang nababanggit ng bibig ko, ng puso ko, binubukal ng puso ko, ang laging pagpapasalamat. Alam niyo po ba, sa laging ganong ginagawa ko, unti-unti binibigyan ako ng Panginoon ng kailangan ko na alam niya kasi, alam ng Panginoon ang lahat ng ating kailangan sa ating buhay. Pinalakas niya ako sapagkat 3 kami nagretirong teacher.
Dalawa, bedridden. Ako, eto, nakakasaya ako sa time ng Joyful. Ganun ang binigay sa akin ng Panginoon. Dalawa, hindi na nakakilos, nakahiga na lang. Nakakapaghanap buhay pa rin ako dahil ayokong tumigil ng bahay. Pero sa oras na kinakailangan, pumunta ako dito sa Dambana. Iniiwanan ko yung hanap buhay kong yun. Pumupunta kami dito. Katulad nung araw nito, iniwanan ko, pumunta ako dito. Ganon ang pagbabago na binigay sa akin ng Panginoon. Hindi naging number one sa akin, hindi pangunahin sa akin ang material na bagay, ang pera. Habol ako ng habol ng pera, wala naman akong abutan. Subalit ngayon, hindi ako naghahabol. Dito ako naghahabol ng oras patungo sa Dambana, sa Candaba. Hinahabol ko ang oras upang makarating dito bago mag-Joyful. Pero ang material na bagay, hindi ako naghahabol. Siya ngayon ang lumalapit na kusa sa akin. At ang aking karamdaman, pinagaling. Wala na kaming doktor ngayon. Buhat na mapunta kami dito, 3 taon na, hindi na namin nakikita ang doktor. Wala na kaming suking doktor. Dito na kami narito ngayon. Lahat, mula sa amin mag-asawa, hanggang sa apo namin, hanggang sa mga kapatid ko. Yan ang pagbabago na binigay sa amin. At sa amin sa Valenzuela, nakita nila ang pagbabago na ganap sa buhay ko. Talaga yung salitang pagbabago, madalas pinag-uusapan naming magkakasama. Kinakailangan magbago tayo, hindi sa salita lamang, kundi sa ating puso at isipan, patungo sa ating Panginoon. Maniwala tayo at magtiwala ng Espiritong Banal, hindi tayo pababayaan. Magbago lamang tayo ng ating pag-uugali, sa Kanya natin ituon ang ating puso, ang ating pagmamahal, hindi niya tayo iiwanan, magpakailanan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po, Tita, sa maganda mong hinihayag. Talaga pong, eka nga, kahit leong ka man, kaya kang pagbabaguhin. Sino pa kaya ang tao? Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay natin. Lahat po tayo kaya pagbaguhin. Basta't makantam lang natin ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Ang susunod po natin, kung mayroon pong Nora, mayroon naman pong Cora. Ang siya po susunod. Tita. Konti lang po, konti lang po. Yan po kasi surpresa ng Panginoon. Okay lang po, Tita. Ang susunod po, magbabahagi ang ating kapatid na si Sir. Ano po bang, nakalimutan ko pangalan ni Sir? Thank you, Lord, muli sa biyayang ito. Patunayan po kami, padaluin po ang iyong banal na espiritu, ang banal na salita mo na nagbibigay buhay sa bawat isa sa amin. Magandang umaga po sa tanghali ito sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Napakaganda ng tema na binigay ng ating kapatid, pagbabago. Binanggit niya kanina na wala sa edad yung kamatayan. No? Matanda, bata, may nakikita tayong namamatay. Kaya ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay magbago. Kailan? Ngayon. Kasi hindi natin alam ang mangyayari bukas. Kaya kinakailangan natin talagang magbago. Siguraduhin natin na kapanig natin ang Panginoon, ang Diyos. Habang tayo ay malakas, purihin natin siya, dakilain natin siya, paglingkuran natin siya, mahalin natin siya. Yun ang nais niya sa atin. Kaya maalala ko nga po ay nung ako'y nasa serbisyo pa, kilala ko ang Diyos sa nguso lang. No? Nagpe-pray ako, pero kakibat nun, naglalasing ako, nagsusugal ako, at iba pang bisyo ng mga lalaki. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Noong taong 1989 ay nagkaroon ng kudeta. No? Bahagi yung